Sa pamumuno ni Rimuru, kasama ang kanyang strike team na binubuo ng mga Kijin, Tempest Wolves at ng Goblin Riders, ay patungo na ngayon sa nayo ng mga Lizardmen para tuparin ang kanilang binuong kasunduan at talunin ang hukbo ng mga Orc. Habang nasa daan sila ay kinontak siya ni Zoe dahil nakita nitong nakikipaglaban ng mag-isa ang babaeng personal guard ng chieftain sa isang high-ranking Orc. Agad itong inutusan ni Rimuru na tulungan ng babae, kaya naman pagdating nila sa kinaroroonan nito ay naubos na ni Zoe ang buong grupo ng mga Orc. Dahil malubhang nasugatan ng babae ay pinainom ito ni Rimuru ng potion at agad din itong gumaling. Nang malaman nito na si Rimuru ang kanyang kaharap ay agad itong lumuhad at nagpakilala bilang anak ng chieftain at kapatid ni Gabiro, kung saan ipinaliwanag nito ang ginawang pagre-rebelde ng kanyang kapatid upang kalabanin ang hukbo ng mga Orc at humihiling na iligtas ang nakakulong niyang ama. Agad namang pinalakas ni Xian ang loob ng babae, habang bilang representative ng chieftain ay tinanggap ni Rimuru ang babae upang mabuo na ang kanilang alyansa at kalabanin ang mga Orc. Inutusan din ni Rimuru si Zoe na puntahan ang chieftain at palayain ito, na labis na ipinagpasalamat naman ng babae. Samantala, habang hindi makapaniwala si Gabiro sa ginagawa ng mga Orc, ikinagulat nila na pati ang kanilang kasamahan ay pilit na kinakain na rin ng mga ito. Dahil doon ay agad na nagpasya si Gabiro na umatras muna sila, subalit huli na ang lahat nang makitang agad silang napalibutan ng mga Orc at tila bumilis ang mga ito. Doon napansin ni Gabiro na nakakagalaw na ng mabilis ang mga Orc sa putikan, kaya naman napagtanto niya na nakuha ng mga ito ang kanilang mga kakayahan ng kainin ng mga ito ang isa nilang kasamahan. Habang sila ay unti-unti nang napapalibutan ng mga Orc ay biglang dumating ang isang malakas na Orc na inakala ni Gabiro na kaharap na niya ang tinatawag na Orc Lord, kaya hinamon niya ito ng one-on-one battle. Subalit sinabi nito na isa lamang siyang Orc General at wala pa siya sa kalingkingan ng lakas ng kanilang master, kaya naman nagulat rito si Gabiro dahil ang aura pa lamang nito ay masyado ng malakas. Samantala, habang nagsasaya sina Gelmud at ang alipin nitong si Laplas dahil malapit na nilang masakop ang buong kagubatan, biglang nagpakita si Trainee at sinabing hindi nito hahayaang magtagumpay sila sa kanilang plano. Doon ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Trainee at ginamitan niya ito ng kanyang aerial blade na ikinaputol ng braso ni Laplas, kaya naman agad din ang mga itong tumakas. Samantala, bagamat matapang na lumalaban si Gabiro sa Orc General ay makikitang malayo ang agwat ng kapangyarihan nito kumpara sa kanya. Gumamit ang Orc General ng isang kakayahan upang kainin ang kanyang kalaban, ngunit hindi sumuko si Gabiro at nagawa niyang madepensahan ang kanyang sarili. Muli siyang sumugod at nagawa niyang makalapit sa Orc General, ngunit nagawa pa rin itong masangga at ma-counter ang kanyang pag-atake. Tatapusin na sana nito si Gabiro nang biglang dumating si Gobta at sinalag ang atake nito, habang dumating din si Rangga at sinabing ipinadala sila roon ng kanilang master upang tulungan sila. Kasabay din nito ang malalakas na pagsabog sa iba't ibang bahagi ng battlefield, kung saan tinutusta nito ang daang-daang mga Orc na walang kalaban-laban. Nagmula pala ang mga ito kay Benemero na ginagamit ang kanyang malakas na Black Flame upang gumanti sa mga Orc dahil sa ginawa ng mga ito sa kanilang village. Gayunpaman ay hindi natinag ang Orc General at minaliit pa nito sina Gobta at Rangga. Dahil doon ay hindi na nagpaawat pa si Rangga at gumawa siya ng ilang mga buhawi na maraming Orcs ang nilipad, habang ang Orc General naman ay binura nito sa mundong ibabaw gamit ang isang malakas na Black Lighting. Matapos ang ginawang pag-atake ni Rangga ay bigla siyang nag-evolve sa pagiging isang Tempest Starwolf na isang mas malakas na bersyon ng Starwolf. Samantala, hindi rin nagpahuli si Lolo Bata at ipinakita nito ang galing niya sa paghawak ng espada, habang si Xian naman ay binaon sa limit ang ilang mga Orc sa isang atake lamang. Mula sa itaas ay napansin ni Rimuru ang mabilis na pagkonti ng mga kalaban, kung saan ipinahayag niya ang kanyang paghanga sa mga Kijin dahil sa ginagawa ng mga itong pinsala sa hanay ng mga Orc. Sa ibang dako naman ay pinaslang ni Zoe ang lahat ng mga Orc na nagbabantay sa nayon at pinalaya ang chieftain at ang mga tagasunod nito. Sa kanilang paglabas ay sinalubong sila ng isang malaking Orc, ngunit bago pa man ito makagalaw ay nabingwit na kaagad ito ni Zoe sa kanyang mga sinulid. Bago niya tapusin ang halimaw ay nag-iwan muna siya ng babala sa master ng mga ito at madya na responsable sa pagwasak ng Ogre Village, at sinabihan na pagsisisihan nito ang lahat ng ginawa nito sa kanilang mga kasamahan. Hindi naman nabigo si Zoe na iparating ang mensahe dahil nakikita pala lahat ni Gelmud ang nangyayari, kung saan hindi siya makapaniwala na may nakaligtas pala mga Ogre at nag-evolve pa ang mga ito sa pagiging Kijin, habang hindi niya rin alam kung saan nanggaling ang malaking lobo. Hindi na ngayon mapakali si Gelmud at sinabing kailangan niyang kumilos upang hindi mabigo ang kanyang mga plano, dahil kung pumalpak siya ay siguradong papatayin siya ng kanyang master na pinapanood din ang lahat ng kanilang kilos.
Samantala, habang nasa himpapawid ay nakita na ni Rimuro ang Orc Lord na nais nang kumain ng kahit anong nilalang, kaya naman nagready na siya upang harapin ito at ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa man mangyari yon ay biglang dumating ang bossing ng mga ito na si Gelmud. Galit na galit si Gelmud kay Rimuro at sa grupo nito dahil sinisira daw nila ang kanyang mga plano na lumikha ng isang puppet na Demon Lord, kaya doon napagtanto ng mga Kijin na si Gelmud ang tunay na may pakana sa pag-atake sa kanilang nayon. Binanggit din ni Gelmud na si Gabiro at ang mga Lizardmen ay pagkain lamang ng Orc Lord upang makadagdag sa kapangyarihan nito at maging isang Orc disaster, kaya naman inutusan na niya ito na kainin na ang mga Lizardmen. Ngunit tila may pagkalito ang Orc Lord sa kanyang mga plano at hindi siya nito sinunod, kaya naman nagpasya siyang siya na lamang ang papaslang kay Gabiro ngunit hinarang ito ng 4 nitong tauhan. Gayunpaman ay muling naglunsad si Gelmud ng pinakamalakas niyang atake upang tapusin na si Gabiro, ngunit sa pagkakataong ito ay si Rimuro naman ang humarang at hinigop lamang niya ang atake ni Gelmud. Binigyan ni Rimuro si Gabiro ng mga healing potions upang mapagaling agad nito ang mga sugatan nitong kasamahan, habang tinalyan naman niya si Gelmud upang hindi ito makatakas. Doon ay binugbog ni Rimuro si Gelmud at tinanong kung sino ang mastermind ng lahat ng ito, ngunit hindi sinagot ni Gelmud si Rimuro bagkus ay humiling ito sa Orc Lord na tulungan siya at tinawag niya ito sa pangalan na Geld. Naalala ng Orc Lord noong binigyan siya ng pangalan at pagkain ni Gelmud upang siya ay mabuhay, ngunit imbis na maging utang na loob ito ay pinutulan niya ng ulo ang kanyang master at pagkatapos ay kinain. Doon ay biglang dumami ang magic kills ni Geld at siya ay nag-evolve sa pagiging isang Orc disaster, at may lakas ito na maituturing sa isang Demon Lord. Walang sinayang na oras ang mga Kijin at agad nila itong inatake, kung saan sa isang iglap ay nagawang putulin ni Hakuro ang leeg ng Orc disaster. Ngunit labis nilang ikinagulat dahil parang takip lamang ng bote na idinugtong ang ulo nito sa kanyang katawan, kung saan napagtanto ni Rimuro na sobrang bilis ng healing abilities nito. Muling kumilos ang mga Kijin at ikinulong ni Souwei ang halimaw sa kanyang mga sinulid, habang naglunsad naman si Benemaro ng apoy upang sunugin ito sa loob. Bagamat sinundan pa ito ni Ranga ng kanyang Black Lightning, lumalabas na masyadong malakas at matibay ang Orc disaster kahit papagsamahin nila ang kanilang mga lakas. Inalok ng isang tauhan na kainin siya ng kanyang master, kaya naman kinain nga ito ng Orc disaster at muling naghilom ang sugat nito at muling bumalik ang nawala nitong lakas. Dahil doon ay nagpasya na si Rimuro na siya na ang lalaban sa halimaw, kung saan bago siya magsimula ay inutusan niya ang Great Sage na kontrolin ang kanyang katawan upang subukan kung maganda ba itong ideya. Sa ilalim ng kontrol ng Great Sage ay mabilis na naputol ni Rimuro ang braso ng Demon Lord, kung saan hindi nito magawang makapag-regenerate dahil sa Black Flame na ginamit ng Great Sage. Kaya naman tinanggal ng Demon Lord ang parteng may apoy at doon niya nagawang patubuin muli ang kanyang braso, at pagkatapos ay naglunsad siya ng maraming pag-atake patungo kay Rimuro. Habang busy ang Great Sage sa paghigop ng lahat ng atake ay palihim siyang sinunggaban ng Demon Lord sa likuran, kaya naman sinubukan niya itong sunugin gamit ang apoy. Ngunit lumalabas na wala itong epekto sa Demon Lord dahil mayroon pala itong fire resistance, kaya naman muling nag-take over si Rimuro dahil may ideya na daw siya kung paano niya ito tatalunin. Ibinunyag ni Rimuro sa Demon Lord ang tunay niyang anyo bilang isang slime, kung saan gamit ang kanyang predator skill ay siya naman daw ang kakain sa malaking Orc disaster. Sinubukan pang manlaban ng Demon Lord ngunit hindi niya mapigilan ang slime form ni Rimuro na tuluyang kakain sa kanya ng buo. Habang nilalamon ni Rimuro ang Orc disaster ay aksidente niyang nakita ang nakaraan nito, kung saan isa pala itong hari ng mga Orc at ng kanyang nasasakupan. Subalit walang kwenta ang hari kung ang kanyang nasasakupan ay nilalamon ng kagutuman, kaya naman ibinigay niya ang isa niyang braso sa mga bata upang ang mga ito ay may makain. Bagamat agad namang tumutubo ang kanyang braso na parang si Piccolo ay hindi pa rin ito maiibsan ng labis na kagutuman ng ilan nilang kasamahan, kaya naman sinabi niya sa kanyang tagapayo na pupunta siya ng Forest of Jura upang doon maghanap ng pagkain. Ngunit bago pa man siya makarating doon ay bumagsak siya dahil sa matinding kagutuman, kung saan doon na niya nakilala si Gelmud na nagbigay sa kanya ng pangalan at pagkain. Matagal nang alam ni Geld na walang mabuting balak si Gelmud para sa kanyang lahi, ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil ito lamang ang tanging alam niyang paraan upang makakain at mabuhay ang kanyang nasasakupan. Habang patuloy siyang nilalamon ni Rimuro, sinabi ni Geld na hindi siya pwedeng mamatay dahil ang lahat ng kanyang kasalanan ay mapupunta sa kanyang mga nasasakupan, na magiging dahilan ng muli nilang kagutuman at pagdurusa. Ngunit tiniyak sa kanya ni Rimuro na kakainin ito ng buo ang lahat, kasama na ang lahat ng kanyang kasalanan at ng kanyang mga nasasakupan, upang sa gayon ay hindi na sila magutom at magdusa sa hinaharap.
Dahil sa mga narinig ni Geld ay tuluyan na niyang ipinaubaya ang lahat kay Rimuro, kung saan nagpapasalamat siya sa bida at makakapagpahinga na siya ng maayos dahil alam niyang magiging maayos na ang kanyang mga nasasakupan. At ngayong tuluyan nang nawala ang orc disaster ay nahinto na rin ang pagsalakay ng mga orc at ang epekto ng starved sa kanila, subalit malungkot naman ito dahil nawala na ang kanilang pinakamamahal na hari. At dahil tapos na rin ang laban ay tapos na rin ang kasunduan ng mga Kijin kay Rimuro at maaari na silang umalis, ngunit mas pinili nilang manatili sa tabi ni Rimuro at ipinangako ang kanilang habambuhay na katapatan sa bida. Matapos ang nangyaring digmaan ay nagdaos ng isang pagpupulong ang iba't ibang lahi upang pag-usapan ang kanilang mga hinaharap. Bilang itinalagang chairman ni Trainee sa pagpupulong, nagsalita si Rimuro at sinabing kahit alam niyang magagalit sa kanya ang mga lizardmen ay wala siyang balak na hatulan ng kahit anong krimen ang mga orc, sa kadahilan ng kahit naman sigurong sinong lahi ang mapunta sa kanilang sitwasyon ay gagawin din ang mga ito para lamang mabuhay. Sinabi rin ni Rimuro na kinuha niya ang lahat ng kasalanan ng mga natitirang orc tulad ng pangako niya kay Demon Lord Geld, kung saan para sa chieftain at sa tagapayo ng yumaong si Geld ay tila hindi na ata patas iyon para kay Rimuro. Gayunpaman ay nirerespeto nila ang desisyon ni Rimuro, ngunit tinanong siya ng chieftain kung ano ang gagawin niya sa mga natitirang mga orc, dahil lumalabas na mayroon pang humigit kumulang 150,000 ang mga ito. Doon ibinunyag ni Rimuro na nais niya silang bumuo ng alyansa upang mapaunlad ang Forest of Jura na magbebenepisyo para sa lahat ng lahi na nakatira roon. Ang mga lizardmen ay ibabahagi ang malinis na tubig at isda mula sa lawa, ang mga goblins ay mag-aalok ng mga tirahan, habang ang bayan ni Rimuro ay magpo-provide ng mga naprosesong pagkain at kagamitan. Samantala ang mga orc naman ay makikinabang rin sa lahat ng iyon, ngunit bilang kapalit ay ikakalat ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng kagubatan upang magsilbing mga manggagawa sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng Forest of Jura. Labis ang pasasalamat ng mga orc sa ibinigay sa kanilang pribilehiyo, habang sumang-ayon naman ang lahat sa mga sinabi ni Rimuro. Matapos mapag-usapan ng lahat ay idineklara ni Trainee si Rimuro bilang kauna-unahang chancellor na mamumuno sa 4 na lahi at sa bagong tatag na Jura Forest Alliance. Bagamat hindi iyon inaasahan ni Rimuro ay wala na rin siyang magagawa dahil buong pusong sinuportahan din ito ng lahat, kaya naman tinanggap niya na rin ang inatas sa kanyang trabaho. Matapos ang pagpupulong ay kinausap ng bagong namumuno sa mga orc ang mga Kijin, kung saan alam niyang walang kapatawaran ang ginawa nila sa nayo ng mga ogre, kaya hiniling niyang kunin ng mga ito ang kanyang ulo bilang kabayaran sa kanilang ginawa. Ngunit sinabi ni Benemero na hindi na niya maaaring basta lamang gawin yon dahil silang mga Kijin ay may mga opisyal na tungkulin sa ilalim ng pamumuno ni Rimuro. Bilang siya ang general na namamahala sa usaping militar at may mahalagang posisyon sa ilalim ni Rimuro ay wala siyang karapatan na pumatay sa isang kasapi sa alyansa ng kanyang master. Kaya naman kung magsisikap ito at magiging tapat sa kanyang master ay tatanggapin niya itong bilang kabayaran sa paghingi nito ng tawad at sila ay hindi magiging magkaaway. Dahil doon ay nangako ang orc na paglilingkuran niya ng mabuti si Rimuro sa ngalan ng kanilang yumaong hari na si Geld. Speaking of Geld ay ito rin ang ibinigay sa kanyang pangalan ni Rimuro upang pamunuan ang kanyang mga kauri, kung saan siya ay nag-evolve sa pagiging Orc King. Binigyan din ni Rimuro ng mga pangalan ng 150,000 na mga orc, pati na rin ng chieftain ng mga lizardmen bilang Abiro. Para sa anak naman nitong si Gabiro ay hinatulan ito ng pagtataksil, kaya naman siya ay itiniwalag at pinaalis sa kanilang nayon. Gayunpaman ay may pabaon sa kanya na sandata ang kanyang ama, habang sumama naman sa kanya ang 3 tapat niyang tauhan para sa kanilang paunlaran. Makalipas ang 3 buwan ay malaking pagbabago ang naganap sa nayon ni Rimuro, kung saan sa tulong ng masisipag na High Orc at ng kanilang dedikadong pagtatrabaho ay gumagawa na sila ngayon ng mga kalsada. Nagkaroon na rin ng maayos na sistema ng patubig ang nayon at mga paliguan para sa lahat na sobrang ikinasaya ni Rimuro. Ngunit habang pinagmamasdan ni Rimuro ang nayon ay biglang lumitaw si Zoe, at iniulat nito na may isang hukbong papalapit sa kanilang settlement na pinamumunuan ni Haring Gazelle ng Dwargen. Lumalabas na sa huling pagpupulong ng mga dwarves, nalaman ni Gazelle na natalo na ang Orc Lord at ang 150,000 na tauhan nito ay nag-evolve sa mga High Orc at naninirahan na sa iba't ibang bahagi ng Forest of Jura, na agad niyang naisip na si Rimuro ang responsable rito. Dahil maaaring maging banta sa kanilang bansa ang isang nilalang na kayang magpa-evolve at mamuno sa napakaraming halimaw, sinabi niya sa kanyang mga opisyales na nais niyang makita kung sino talaga ang slime na ito. Agad na sinalubong ni Rimuro ang grupo ni Gazelle, kung saan malugod siyang nagpakilala rito bilang master ng nayon na ito at ipinaalam na siya rin ang chancellor ng Jura Forest Alliance.
Ngunit wala nang sinayang na oras ang hari ng Dwargan at diretsahan niyang sinabi na naparoon siya upang subukan si Rimuro, upang malaman ang tunay nitong intensyon at kung ano talaga ang kakayanan nito. Agad namang tinanggap ni Rimuro ang hamon ni Gazelle, subalit bago sila magsimula ay biglang lumitaw si Trainee upang maging tagahatol sa magiging duelo nilang dalawa. Namangha si Gazelle dahil totoo pala ang pagiging Chancellor ni Rimuro, ngunit itutuloy pa rin nila ang kanilang duelo at kapag nasangga ni Rimuro ang kanyang magkasunod na atake ay ito ang tatanghaling panalo. Nang magsimula ang kanilang laban ay agad na ipinakita ni Rimuro ang kanyang bilis, subalit sa isang was-iwas lamang ni Gazelle ng kanyang espada ay agad na napawrong si Rimuro. Ngunit nang mapag-aralan ni Rimuro ang gagawing stance ni Gazelle ay matagumpay niyang naiwasan at nasangga ang magkasunod nitong atake, kung saan siya ang itinanghal na panalo sa kanilang laban. Tuwang-tuwa si Gazelle sa ipinakita ni Rimuro at doon niya napagtanto na hindi masamang nilalang ang bida, at ikinamangha rin niya dahil nagawa nitong masangga ang kanyang malakas na teknik. Sinabi ni Rimuro na nakita lamang niya ang teknik na iyon mula sa kanyang guro na si Hakuro, kung saan ikinagulat ito ni Gazelle dahil lumalabas na naging estudyante rin pala ito ni Lolo Bata. Ngayong nalaman na ni Gazelle na hindi isang kalaban ng partido ni Rimuro ay tumungo na sila sa isang usapan kung saan iminungkahi niya ang isang alyansa sa pagitan ng kanilang mga bansa. Dahil ang bansang itinatayo ni Rimuro ay nasa lugar kung saan maraming likas na yaman ay maaaring mainggit sa kanya ang ibang bansa, kaya naman kailangan niya ng isang kolyadong bansa na maaaring makatulong sa kanya. At dahil makikinabang naman ang dalawang bansa sa kasunduang ito ay tinanggap ni Rimuro ang alok ni Gazelle, kung saan pinangalanan nila ang itinatayo nilang bansa bilang Jura Tempest Federation, habang ang kabisera naman nito ay tatawaging Rimuro City. Kaya sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay naselyohan ng kasunduan sa pagitan ng isang armadong bansa at isang bansa para sa mga halimaw. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.